Kaya kapag tayo po'y sasamba, maminamahal, titiyakin po natin na mas bigyan natin ng importansya yung pangangailangan nating spiritual. Hindi ko sinasabi, maminamahal, na hindi na natin kailangan ang menial, pero mas importante po ang spiritual kaysa menial duties. Kaya sa dako ng Maynila, maminamahal, pag pakikinig na ng salita ng Diyos, lahat na po aktibo. Lahat na po ng mga mananampalataya, iniiwan nila yung kanilang mga gampanin, iniiwan nila yung kanilang mga tungkulin, maminamahal, papasok na sila sa loob para pakinggan ang mga banal na salita ng Diyos. Iiwanan muna nila yung minyal at bibigyan ng importansya ang spiritual. Amen. Kaya sabi rito, maminamahal, ang resulta ng kanilang paglilingkod. Sabi si Marta ay pinagsabihan ng ating mahal na Panginoon. Sabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka sa mga bagay, sa maraming mga bagay na mawawala sa iyo. Ngunit si Maria ay ang kanyang pinahalagahan yung mga bagay na hindi mawawala sa kanya. Amen. Kaya nga, maminamahal, bilang tayo po'y mga mananampalataya, dapat piliin po natin ang higit na importante. Kaya nga pag ikaw ay busy sa tinatawag na menial, alam niyo ba ibig sabihin ng busy? Yung B-U-S-Y. B-U-S-Y. Pag busy ka sa mga bagay na para dito sa lupa, B-U-S-Y, maminamahal, tignan nyo, ibig sabihin ng busy, being under Satan's yoke. Being under Satan's yoke. Pag naging abala ka sa mga material na bagay at higit mong binigyan ng importansya ang material kaysa spiritual, ang menial kaysa spiritual duties, mga minamal, mapapasa ilalim ka ng sabi yung yoke ni Satanas. Yung pamatok, mapapasa ilalim ka ng pamatok ng kalaban. Kaya minsan, hindi mo na mabigyan ng importansya ang paglilingkod sa Diyos kasi magiging abala ka na sa material na bagay. Ganito nangyari, maminamahal, kay Maria at kay Marta. Kaya kung makikita niyo po, maminamahal, ang resulta ng kanilang pananampalataya, magkaiba po ang pananampalataya ni Marta at ni Maria. Sapagkat dito po, maminamahal, kung matutungayan nyo, nung namatay yung kanilang kapatid sa sakit, si Lazaro, maminamahal, kapatid nila si Lazaro. Nung namatay si Lazaro, maminamahal, nakita nyo po, maminamahal, ang pagkakaiba ng kanilang pananampalataya. Si Marta po, maminamahal, ay naligalig. Ang sabi po rito, maminamahal, kung mababasa nyo po, ito pong sabi rito, the result of their priority. Sabi po rito sa John chapter 11, verse 21 hanggang 24, kaya hindi basahin po natin yung pagkakaiba, mga minamahal, ng pananampalataya ni Marta at ni Maria. Sabi rito, the result of their priority. Basahin po natin. Kaya hindi po. John 11, 21 to 24. Dito po sa John chapter 11, verse 23, 21 up to 24. Sinabi nga ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ang kapatid ko ay hindi namatay, at ngayon may nalalaman ko na, anumang hingin mo sa Diyos ay pagkakalob sa iyo ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Jesus, magbangon uli ang iyong kapatid. Magbabangon uli ang iyong kapatid. Si Marta ay nagsabi sa kanya, nalalaman ko na siya ay nagbabangon uli sa pagkabuhay na muli sa huling araw. Amen. 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 Tignan nyo, maminamahal, ang pagkakaiba ng isang busy Christian at ng mga spiritual Christian. Sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, sabi rito, at sinabi nga ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin sana namatay o hindi namatay ang aking kapatid. Tignan nyo, maminamahal, ang pananampalataya kapag bihira kang makinig ng banal na salita ng Diyos. Pag hindi mo binibigyan ng importansya ang pakikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal, mag-aalinlangan ka sa ating mahal na Panginoon.
Darating ang araw, mga minamahal, yung lahat ng mga napapakinggan mo, na mga salita ng Diyos, yung bagay, mga minamahal, na himala na ginawa ng mahal na Panginoon, makakalimutan mo sa buhay mo, mga minamahal, gaya ng nangyari po kay Marta. Sinabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, hindi namatay ang aking kapatid. Nag-alinlangan siya. Ang sabi, sinisi niya pa ang ating mahal na Panginoon. Sabi, kung nandito ka sana, mahal na Panginoon, hindi sana namatay ang aking kapatid. Kasi hindi niya ganong binibigyan ng importansya ang pakikinig ng salita ng Diyos. Ganyan, mga minamahal, ang mangyayari kapag hindi ka gaanong nakikinig ng salita ng Diyos. Maraming pagsubok darating sa iyo, may mga darating na karamdaman, may mga darating na mga pagsubok, hindi mo aasahan ng mahal na Panginoon. At ang sabi pa, mga minamahal ng banal na kasulatan, walang pananampalataya. Ang sabi ng 23, mga minamahal, at sinabi ni Jesus, magbabangon uli ang iyong kapatid, pero hindi pinaniwalaan ni Marta, mga minamahal, ang sinabi ng mahal na Panginoon. At ang sabi po ng 24, sabi ng 24, si Marta ay nagsabi sa kanya, nalalaman ko na siya ay magbabangon uli pagkabuhay na maguli sa huling araw. Yung sinabi ng ating mahal na Panginoon, magbabangon uli si Lazaro, mga minamahal, hindi pinaniwalaan ni Marta. Sabi niya, magbabangon uli siya sa pagkabuhay na maguli sa rapture. Hindi niya alam, mga minamahal, ang kausap niya ay ang Diyos na may-ari ng ating buhay. Ang Diyos na may kapangyarihan, mga minamahal, bumuhay ng mga patay. Ang Diyos, mga minamahal, na nagbibigay, mga minamahal, ng buhay sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya nga, bakit kinakailangan pakinggan natin ang salita ng Diyos? Ito yung nagbibigay ng pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya pinagsisikapan natin, pinipilit natin kahit minsan hindi tayo mga minamahal kampante sa pakikinig natin dahil naiinitan tayo, hindi maganda yung ating pwesto, pero ang importante dito, mga minamahal, meron tayong kalayaang mapakinggan ang banal na salita ng mahal na Panginoon. Tingnan nyo, pagdating ng araw, yung mga taong tulog, pag nakikinig ng salita ng Diyos, galis lang magpapa-ospital yan. Galis lang mapapa-ospital yan. Kasi walang pananampalataya. Sabi ng Biblia, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Bakit malakas ang pananampalataya ni Maria, mga minamahal? Dahil pagdating pa lamang ng ating mahal na Panginoon, iniwan niya lahat ng kanyang ginagawa. Siya, mga minamahal, ay nakinig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya sinabi dito, mga minamahal, kung mababasa niyo sa banal na kasulatan, nagkatotoo ang pananampalataya ni Maria, mga minamahal, sapagkat 4 na araw nang nandoon sa libingan si Lazaro, binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hindi makapaniwala si Marta. Bakit? Si Marta tulog pag makikinig ng salita ng Diyos. Si Marta nandun sa kusina, naghahanda ng pagkain. Si Marta, mga minamahal, nandoon sa mga bagay na material, mga bagay na gawain, mga minamahal, hindi gawain na pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga tandaan po natin, mga minamahal, minsan lamang ang pakikinig ng salita ng Diyos, privilege yan. Kailan lang tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos sa tuwing tayo may banal na gawain. Pero yung araw-araw nating trabaho, yung araw-araw nating gawain, bawat oras, bawat minuto, pwede nating gawin. Pwede nating gawin. Pwede ka matulog pagkatapos nitong gawain. Pwede ka, minamahal, na gawin kung anong gusto mong gawin pagkatapos ng ating banal na gawain. Pero itong pakikinig ng salita ng Diyos, after 30 minutes o after 40 minutes, tapos na to. Sa susunod na gawain na muli natin mapapakinggan. Pero baligtad. Yung mga ibang mga mananampalataya, katulad ni Marta, kaya mahina ang pananampalataya nila. Nung sinabi ng mahal na Panginoon kay Lazaro, magbabangon muli siya sa mga patay. Hindi naniwala si Marta. Ang sabi niya, oo, mabubuhay uli ang aking kapatid sa pagkabuhay na maguli. Sa rapture pa, mabubuhay ang aking kapatid. Pero si Maria, dahil pinakikinggan ng salita ng Diyos, sabi niya, Panginoon, babangon muli ang aking kapatid. Yun ang sinabi ng Biblia, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God.
Kaya hindi pare-pareho ang pananampalataya natin. Minsan, mga minamahal, magkaroon lang tayo ng konting kagat lang ng lamok. Naku, cancer na yata ito. Papa-hospital ka na. Pala, kagat lang pala ng lamok o kagat lang ng ipis. Kaya hindi pare-pareho ang pananampalataya natin kasi hindi rin pare-pareho ang sistema ng paglilingkod natin sa Diyos. May mga mananampalataya, maminamal pagpakikinig na, yun ang paborito nila para humiga, para matulog. Pero merong mga mananampalataya katulad ni Maria, maminamal, wala ng pinakamalagang bahagi sa buhay niya, kundi pakinggan ang banal na salita ng Diyos. Kaya pagdating, maminamal, ng kailangan nila ng tulong ng Diyos, namatay ang kanilang kapatid, hindi nawalan ng pananampalataya si Maria. Dahil alam niya, ang Diyos ang pinagmumulan ng ating buhay. Ang Diyos, maminamal, ay may kapangyarihang bumuhay na muguli ng patay. Imagine, nakalibing na 4 na araw na. Si Lazaro nandun sa libingan, pero sabi rito, buksan po natin ang talata, maminamahal, dito sa John chapter 11, verse 39 up to 40, maminamahal, na buhay muli si Lazaro. Dito sa aklat ng Juan, Kapitulo 11, 39, versikulo 29, 39 po. versikulo 39 hanggang 40. Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta, na kapatid niyang namatay, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, na ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagkat may 4 na araw nang siya'y namamatay. Sinabi sa kanya ni Jesus, di baga sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen. 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 Kaya kung itutuloy po natin yung pagbasa, maminamahal, nung sinabi ng ating mahal na Panginoon Jesus, Lazaro, Lazaro, lumabas ka. Lumabas, maminamahal, si Lazaro, nabuhay na muguli sa mga patay. Amen. Bakit magkaiba sila ng pananampalataya? Kasi magkaiba rin yung sistema ng kanilang paglilingkod sa Diyos. Mayroong mga mananampalataya, maminamahal, talagang pakikinig na ng salita ng Diyos, talagang na sila, talagang aktibo na sila, talagang attentive sila. Talagang nandun na po yung focus nila sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pero alam nyo, may mga mananampalataya din na ang paborito nilang segment sa gawain, yung pakikinig ng salita ng Diyos sapagkat makakapaghimlay na sila sa himlayang Pilipino. Ibig sabihin, makakaidlip sila sandali. Kaya yung iba, mas gusto nila yung parting may mga haligi. Dito ako sa haligi para masarap sumandan. Pero hindi nila alam, habang tayo po, maminamahal, ay nakikinig ng salita ng Diyos at hindi natin ibinibigyan importansya, para kang nagpapakamatay. Parang spiritual suicide yun. Parang spiritual suicide. Kasi ang binibiktima lagi ng kalaban ng Diyos, yung mga walang pananampalataya. Sabi ng Biblia, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kaya nakita nyo, maminamahal, parehong mananampalataya si Marta at si Maria. Parehong minamahal ng mahal na Panginoon Jesus, si Marta at si Maria. Parehong malapit sa puso ng mahal na Panginoon, si Maria at si Marta. Pero magkaiba ang kanilang pananaw sa paglilingkod sa Diyos. Si Marta, maminamahal, ay materialistic, habang si Maria po ay spiritual. Spiritualistic siya, malaki ang pananampalataya niya. Sinabi niya, mabubuhay uli ang aking kapatid. Samantalang si Marta, sabi ni Marta, mabubuhay uli siya sa pagkabuhay na maguli. Sa rapture pa, mabubuhay ang aking kapatid. Mahina ang pananampalataya ni Marta. Bakit? Hindi niya binibigyan ng importansya ang pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Bakit isinusulat ito, maminamahal? Bakit? Lahat ng mga nangyari sa kapanahonan ng malapang, bakit? Nakasulat lahat. Nakasulat yung mga importanteng bagay. Ibig sabihin, pag nakasulat sa banal na kasulatan, ito po'y magiging aral sa atin sa mga Kristiyano ngayon. Katunayan, sabi nga ng Biblia, kung lahat ng mga ginawa ng mahal na Panginoon ay isusulat, hindi magkakasya dito sa mundong ito sa dami. Pero
pinili na malapang na ng mga importante para makita po natin gaano kalaga, mga minamahal, ang pakikinig ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Kaya marami po, mga minamahal, mga mananampalataya na nawawala sa paglilingkod sa Diyos kasi akala nila ang pakikinig ng salita ng Diyos ay simpleng para ka lang nakikinig ng drama. Akala nila, mga minamahal, ang pakikinig ng salita ng malapang noon ay gaya lamang ng panonood ng television. Na kapag ayaw mo na, patayin mo na dahil nasawa ka ng manood. Pag ayaw mo nang makinig, patayin mo na ang radio dahil sawa ka ng makinig. Hindi. Tandaan nyo, mga minamahal, ang salita ng Diyos, ito'y pagkain ng inyong kaluluwa. Sa ayon sa gusto mo, kailangan pakinggan mo ang banal na salita ng Diyos. Parang pagkain yan, kahit sabihin mong sawa ka na kumain ng ganitong gulay, puro gulay, gulay sa umaga, gulay sa tanghali, gulay sa gabi, kakainin mo pa rin yan dahil kung hindi ka kakain, mamamatay ka dahil wala nang ibang pagkain kundi yan. Ganon ang salita ng ating pinakamamahal. Kahit iniisip mo, sawa ka na, kabisado mo na, binibigay pa lang yung talata, alam mo na, kabisado mo na, pero kailangan mo pa rin kumain. Mga minamahal, kami nga po, ilang taon na kaming nagbabasa ng Biblia, ilang taon na kami nagbubuklat ng Biblia. Sinasabi pa lang ng preacher, alam na namin, mga minamahal, kung saan talata, binubuksan na namin yung talata, pero nakikinig pa rin kami ng salita ng Diyos. Dahil habang nandito tayo sa sanlibutan, mga minamahal, kailangan nating makinig ng makinig sapagkat faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Dito sa mga talata pa, mga minamahal, sabi ng John, dito sa buksan po natin itong dito po, mga minamahal, sa Psalms 119 verse 11 dito sa Proverbs 28 verse 9. Basahin po natin dalawang ulit talata. Awit 119, talatang 11. Ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Kawikaan 28, talatang 9. Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan. Maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Napakalaga, mga minamahal, ang salita ng Diyos. Kaya ako, isa sa prinsipyo yung pinangawakan ko, mga minamahal, kahit yung nagsasalita ng Word of God, pinakikinggan kong nangangaral ng salita ng Diyos, mas nauna akong naligtas. Nauna ako 10 years ago, 20 years ago, nauna pa ako naging Kristiyano. Pinakikinggan ko rin yan kasi kailangan pa rin ang kaluluwa ko ang kumain. Amen? Bawat isa sa atin, kailangan natin ng pagkain. Ang pagkain ng kaluluwa natin ay ang salita ng Diyos. Sabi rito, iniingatan ko sa aking puso ang iyong mga salita para wag ako magkasala sa iyo. Pag lagi mong iniingatan, mga minamahal, ang mga salita ng Diyos sa puso mo, mga minamahal, inilalayo mo yung sarili mo sa kasalanan. Pero habang inilalayo mo ang salita ng Diyos sa iyong puso, pag oras na ng pakinig, ito na yung paborito kong senaryo. Ang Word of God, hanap ka na masasandalan. Ito dito, hindi ako makikita rito, may poste. Sabi, inilalapit mo ang iyong sarili sa kasalanan. Vice versa yan eh. Ang kasalanan, ang salita ng Diyos ang maglalayo sa iyo sa kasalanan. Ngunit, ang kasalanan naman ang maglalayo sa iyo sa salita ng Diyos. Hindi mo nararamdaman, minsan bakit ayaw mo nang pakinggan? Pag mayroon ka ng ginagawang mali, magkakaroon ka na ng phobia. Ayoko na yan, tinatamaan ako. Kaya sabi ng ibang mga Kristiyano, may ibang mga mananampalataya, bakit kaya alam ng aming preacher yung ginagawa ko? Bakit kaya lagi nila akong tinatamaan sa salita ng Diyos? Hindi nyo alam, minamahal, sabi nga, ang salita ng Diyos ang maglalayo sa iyo sa kasalanan, ngunit ang kasalanan naman ang maglalayo sa iyo sa salita ng Diyos. Pag ikaw ay hindi ka na attentive, wala ka nang gana na makinig ng salita ng Diyos, minamahal, tutulugan mo na ang salita ng Diyos.
Kakalaman sikmura mo, lalabas ka para hindi mo mapakinggan ang salita ng Diyos. Hindi problema yung preacher, hindi problema yung aral. Ang problema ikaw. Meron ka ng ginagawang kasalanan. Vice versa yan. Psalms 119 verse 11. Sabi rito, ang salita mo ay iniingatan ko sa aking puso upang wag akong magkasala sa iyo. Iingatan mo ang salita ng Diyos sa iyong puso para hindi ka magkasala. Pero pag nandyan na ang kasalanan, tandaan mo, lalayo ka na sa salita ng Diyos. At ang kasalanan naman sa iyo, ang kasalanan naman ang maglalayo sa iyo sa salita ng Diyos. Kaya kami alam namin kung sino may ginagawang kasalanan. Pag yan umaalis na, ayaw na makinig, sigurado yan. Lumalayo sila sa salita ng Diyos kasi ang kasalanan ang maglalayo sa iyo sa salita ng Diyos. Ngunit, ang salita naman ng Diyos ang maglalayo sa iyo sa kasalanan. Vice versa yan. Kapag nakita mo, may mga Kristiyano ka nakikita, tumatayo na pag preaching na, brada, kain muna ako sa labas. May kasalanang ginagawa yan. Walang malilingid sa Diyos. Pag mayroong tutulog-tulog, pakikinig na ng salita ng Diyos, may ginagawang kasalanan yan. Ayaw niyan tamaan ng salita ng Diyos. Pero pag ikaw ay sabik na sabik pakinggan ang salita ng Diyos, mga minamahal, gusto mong ang kasalanan ay huwag manatili sa iyo. Sabi rito, ang aking salita ay iniingatan ko sa aking puso para huwag akong magkasala. Ayaw mong magkasala, kaya iniingatan mo ang salita ng Diyos. Amen! At ang sabi na pakinggan po natin, siya naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, pati kanyang dasal magiging karumal-dumal. Kahit lumakad ka ng paluhod, diyan pa lang sa gate hanggang dito, lumakad ka ng paluhod, katulad ng ginagawa natin sa ating kinagis ng reliyon, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Ang panalangin mo magiging karumal-dumal. Kaya kahit ayaw mo talaga, parang pagkain yan eh. Ang salita ng Diyos, sabi ng Biblia, man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God. Ang salita ng Diyos ay pagkain. Pagkain ng ating kaluluwa, parang pagkain yan, maminamahal. Ibig sabihin, pag wala ka ng ganang kumain, may sakit ka na. May sakit ka na. May sakit na ang iyong kaluluwa. Amen. At pag wala ka ng ganang makinig ng salita ng Diyos, ibig sabihin, maminamahal, may ginagawa ka ng kasalanan. Sabagat ang isang Kristiyanong matuwid sa harapan ng Diyos, makikita nyo, kasasabikan niya ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya makita nyo, may mga kapatiran po tayo, maminamahal, pagkatapos dumalo sa gawain, pag-uwi, pakikinggan pa yung radio program natin, pag-uwi, mapapakinggan pa yung TV program natin, talagang mga minamahal, hindi sila nagsasawang pakinggan ang salita ng Diyos sapagkat yan po ang palatandaan ng ang iyong kaluluwa ay malinis sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinananabikan mo ang kanyang mga banal na salita para huwag kang magkasala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Tayo po'y tumayo muna mga minamahal, tayo po'y sandaling umawit. Minsan pa mga minamahal, tayo po'y dadako sa ating banal na hapunan. Ianda natin ang ating mga puso, ianda natin ang ating mga sarili. Mga minamahal, napakalaga na sa tuwing tayo po'y may banal na hapunan, lahat po tayo ay nakikibahagi. Kapag hindi po kayo nakibahagi sa banal na hapunan, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Umawit po tayo, mga minamahal.